Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Ang dami nating pag-uusapan kay Kai Sotto. Posible pa rin po pala siyang magkaroon ng maganda at mahabang karir kahit nagkaroon siya ng ACL injury. Base po sa mga players, NBA players na nagkaroon ng ACL injury. Yung iba nga po mga kaibigan, nagka-ACL na noong college pa lang. Pero nakapaglaro pa rin ng matagal at magandang karir dito sa NBA. At pag-uusapan din natin kung bakit si Klay Thompson ang magandang tignan ni Kai Sotto bilang motivation. At kailan nga ba ang greatest comeback ni Kai Sotto? Lahat tayong mga taga-suporta ni Kai Sotto ay sobrang nalulungkot at nag-aalala sa kanyang karir dahil sa natamo niyang ACL injury. Ako nga mga kaibigan, honestly, pagising ko pa lang ng umaga, mula nung na-injured siya, talagang nalulungkot na ako kasi siya agad na naiisip ko. Pero gusto ko pong malaman nyo mga kaibigan, hindi porket nagka-ACL na si Kai ay babagsak na ang kanyang laro at karir. Bagkos ay posible pang mas gumaling pa siya at mas mag-improve dahil bata pa siya, mas titigas pa kasi ang mga buto niya at laman pag nagka-edad siya. So ito mga kaibigan, para may idea po tayo napakadaming players na talaga nagkaroon ng ACL injury, ng torn ACL. Madami ang bumaba ang performance pero mas marami pala ang parang hindi nang galing sa ACL, yung iba nga mas gumaling pa. Eto mga kaibigan, ang mga NBA players para kilala natin na example, mga nagka-torn ACL po ito pero nagkaroon pa rin sila ng mahaba at magandang NBA career. So eto, Baron Davis, kilala po natin ito kasi talagang sikat nung araw. Grabe yung mga salpak nito, athletic at showtime talaga. Pero siya po pala mga kaibigan ay bago pa lang naglaro dito sa NBA ay siya ay nagkaroon na ng ACL injury. Isipin nyo yun mga kaibigan, sa ganda ng pinakita nito, galing pala siya sa ACL injury, nagkaroon siya ng mahaba at magandang career. So eto mga kaibigan, may gusto pa po akong ipakita sa inyo dito sa listahan ng mga NBA players. Napakadaming NBA players na nagkaroon ng ACL injury pero nagkaroon ng mahabang career, magandang career sa NBA. Ito yung kay Kyle Lowry, tingnan natin yung gusto kong makita po ninyo. Ito mga kaibigan, parehas daw po ng kay Baron Davis. Ito nga parehas na nagkaroon sila mga kaibigan ng ACL injury during their college career. Pero mga kaibigan, sila po pareho ay nakapasok sa NBA, nagkaroon ng mahaba at magandang career. Maganda rin tignan ni Kai ito, pero mas maganda tignan niya yung kay Klay Thompson na pinagdaanan. Si Klay Thompson po kasi ay nagkaroon ng torn ACL injury noong 2019. Parehong injury ni Kai, torn ACL sila pareho pang kaliwang tuhod. Pero ang masaklap kay Klay Thompson, after 1 year, na-injured na naman siya mga kaibigan. Kagagaling lang niya, after 1 year, na-injured na naman, major pa. Torn Achilles. Base sa mga nabasa ko, mas grabe daw to kaysa sa ACL. Sabi nga ni Klay sa interview sa kanya, it was like the darkest day of my life really, dahil sobrang mahal daw niya ang basketball. Halos pareho ng sinabi ni Kai Sotto. Sabi ni Kai, might be the darkest day of my basketball career. So eto mga kaibigan, ang stats ni Klay Thompson para magka-idea po tayo na hindi nagbago yung kanyang laro at stats after ng dalawang major injuries. Kaya mga kaibigan, maganda po talagang tingnan ni Kai Sotto si Klay Thompson bilang motivation dito sa kanyang pinagdadaanan. At eto mga kaibigan, ang isa pa pong malaking tanong sa ating lahat mga kaibigan, kailan kaya ang greatest comeback ni Kai Sotto? Kailan kaya siya makakabalik? Ibigan, unofficial po ito base po ito sa source na nakakausap ko. Next year, babalik daw po si Kai ng mas malakas. At talagang yan po ang ating aabangan sa kanyang pagbabalik. So kahit magaling na po pala si Kai ng mas maaga, mga 6 months to 8 months, mukhang hindi muna ito po para sa mga kaibigan. Which is good para magaling na po talaga ang kanyang tuhod bago siya sumabak sa laro. So yan mga kaibigan, ang aking balita para sa inyo ngayon. Sana na-appreciate po ninyo yung video ko at sana po supportahan po nyo si Kai at sana ipag-pray din po ninyo na maging mabilis po ang kanyang recovery. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan and God bless.